Ang landing platform docks na binili ng Pilipinas mula sa Indonesia malapit nang matapos at malapit na ring i-deliver sa ating bansa. Ito nga po mga idol, ang ikatlo at ikaapat na landing platform docks na brand yung binili ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa mga reports mga idol, ay malapit nang matapos ang sa dalawang bagong landing platform docks na binili ng Pilipinas mula sa Indonesia. Habang nito nga lang pong Mayo nitong taon ay naganap ang keel laying ceremony para sa ikalawang landing platform dock na binili ng Pilipinas. Ayon nga po sa mga reports mga idol, ay sa taong 2025 darating na ang una sa dalawang brand new na landing platform docks na binili ng ating bansa. Habang ikalawang barko naman ay inaasahang darating sa Pilipinas sa taong 2026. Ito nga po ay bilang parte ng programang modernisasyon ng Philippine Navy Sea Lift and Amphibious Capabilities upang palitan ang mga legacy ships ng ating bansa. Ang Philippine Navy ay nag-request para sa suporta at pondo upang makapag-acquire ng dalawang additional na Strategic Sea Lift Vessels o SSV bilang parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang end user nga po ng proyektong ito mga idol ay ang Philippine Navy Sea Lift Amphibious Force kung saan dalawang unit ang kanilang inaantay na tatanggapin. Idagdag pa nga po dito ang 4 na units ng landing craft utility at 4 na rigged hull inflatable crafts. Ito nga po mga idol ay parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may budget na 5.5 billion pesos. Ang acquisition mode dito mga idol ay public bidding habang ang pondo naman ay mula sa GAA funds ng AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority. Ang mga barkong ito mga idol ay mapapasama sa Tarlac Class Landing Platform Docks ng Philippine Navy na ginawa para sa amphibious operations at transport duties bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Ito nga po ay gagamitin din ng Philippine Navy sa humanitarian assistance, disaster response, relief operations at search and rescue. Sa kasalukuyan ay 2 barko na ang ginawa ng PTPL Indonesia base sa Indonesian Navy's Massacre class na kasalukuyan ng ginagamit ng ating bansa. Ito nga po mga idol ay ang BRP Tarlac na siyang lead ship na may hull number na LD601, nilaid down ng January 22, 2015, nilaunch ng January 18, 2016 at kinimisyon noong June 1, 2016. Ito nga po ay nagsaserbisyo sa Sea Lift Amphibious Force. Ang ikalawang barko naman mga idol ay ang BRP Davao del Sur na may hull number na LD602. Ito nga po ay nilaid down noong June 5, 2015, nilaunch noong September 29, 2016 at kinimisyon noong May 31, 2017. Nagsiservisyo nga rin po ito sa Sea Lift Amphibious Force. Mga idol, isang malaking tulong nga po para sa Philippine Navy ang mga karagdagang landing platform docks para sa ating bansa dahil nagagamit nga po ito sa iba't ibang klaseng misyon. Bukod pa dyan mga idol ay malalaki ang mga barkong ito kaya't magagamit nga po ito sa iba't ibang klaseng operations ng ating bansa. Ito nga po mga idol ay produkto ng modernization program ng AFP, ngunit sa kasamang palad ay kulang pa rin ang pondo ng ating bansa upang mas makapag-acquire pa ng mas maraming assets. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Shh.